Hi guys, narito ang ika-156 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Bumaba ng sabay-sabay ang mga bantay na bato mula sa bawat dako, habang ang kanilang mga sibat ay kumikinang sa nakamamatay na lilang liwanag. Yumunig ang buong templo sa bigat ng kanilang mga yabag. Tunog, clack, clack, thud, thud. Ulan ng mga sibat ang bumagsak na parang bagyo. Tumalon pa atros si ating bida, umiiwas sa ulan ng bakal at bato. Tunog, Shing Sui, nag-transform sa food panda. Nagliyab ang kanyang mga mata habang ibinubuhos niya ang buong lakas, at isang bowl ang nagniningas na liwanag at madilim na lakas ang nabuo sa kanyang nakabukang bibig. Tunog, roar. Isang nakabibinging pagsabog ang dumaan sa mga bantay. Naduraj ang mga bato, lumipad ang mga baluti, at natamba ang mga kalaban. Tunog, crock-a-boom. Sa kanyang binagong anyo, tinabig niya ng isang kamao ang isang bantay, at sinundan ito ng isang mabisang sipa na nagpalipad sa isa pa. Tunog, crack, kick. Marami pang bantay ang sumugod sa hagdanan, nakataas ang mga sandata at hindi tumitigil. Tunog, roar. Isang bantay ang ipinukpok ang palad sa nakatagong pinjutan sa dingding. Bumulwak ang lilang kidlat palabas. Tunog, zits. Isang dambuhalang nagniningas na lilang mata ang biglang nagliwanag sa buong pintuan. Tunog, flash. Biglang nakakasilaw na liwanag ang bumungad. Nasalo si ating bida ng sinag. Nakatitig siya, kumukurap-kurap ang kanyang binagong anyo, at nagngangalit sa gulat. Wag! Ano ito? Nagngalit siya sa ngipin habang umaagos ang pawis sa kanyang mukha. Hindi maganda, tinatakpan ng liwanag na ito ang aking lakas ng banal na daan. Pinuputol nito ang aking lakas. Lumuhad siya sa isang tuhod habang mabilis na kumukupas ang kanyang aura. Nakakapanghinayang. Lumapit ang mga bantay, tunog, roar. Itinutok ang mga sibat ng diretsyo sa kanya. Pinilit niyang itaas ang ulo, habang ang kanyang gintong mga mata ay nagliliyab sa hindi natitinag na determinasyon. Biglang isang nakasisilaw na pagsabog. Ang dingding na naglalabas ng sinag ay nagkawatak-watak palabas. Lumipad ang mga durog na bato. Tunog, crash, boom. Hingal siyang tumayo nang mawala ang pagpigil sa kanya. Wala na ang bigat. Nakakagalaw na ulit ako. Nakailag siya sa sunod-sunod na tusok ng sibat. Tunog, whoosh. Tinitigan niya ang nasirang pintuan, puno ng pagkalito. Anong nangyari? Yung sinag, yung mata, nagkawatak-watak ba ito ng kusa? Isang bantay ang sumugod, ngunit bigla itong nahati sa gitna ng isang guhit na kulay yelo at asol na liwanag. Tunog, slash. Lumapag si Qingshan, habang ang kanyang tailback ay nagniningas sa kapangyarihan ng kalikasan, at tinabig ang natitirang mga kalaban. Ha! Nang may sumabog na pansin ito ng bida. Mabilis na lumingon si ating bida. Gulat, habang lumalabas si Yuyin mula sa usok, hawak ang kanyang tungkod. Lumapit si Yuyin, at lamambot ang kanyang matapang na mukha dahil sa pag-aalala. Yuyin, ayos ka lang ba? Tanong ng bida, kayo, bakit kayo sumunod pababa dito? Tumingin siya sa itaas ng hagdan, pagkatapos ay sa kanila, puno ng pagmamadali. Kalimutan na iyan, kumusta na ang tagapaglingkod ng emperador na matalino? Sino ang pumipigil sa kanya? Bahagyang ngumiti si Yuyin, at nagliwanag ang kanyang mga mata sa tiwala. Yuyin, huwag kang mag-alala. May mas malakas pa sa ating lahat na kasalukuyang sumasakop sa kanya. Kumurap siya, lubos na naguluhan. Sino? Nakatayo ng matayog sa gitna ng bagyong lilang langit si Jian. Isang dalisay at napakalakas na kapangyarihan ang kumakalat mula sa kanya na parang pisikal na bigat. Tunog, rumble. Nanlaki ang mga mata ng tagapaglingkod ng emperador sa tunay na gulat. Ang aura na iyan, dalisay na dugo ng unang dragon, hindi ko inakala na mayroon pang ganitong inapo na gumagala sa wasak na mundong ito. Tumayo siya ng tuwid, at naging malamig at mapag-utos ang kanyang tinig. Sabihin mo ang iyong pangalan.
Isinuot ni Jian ang kanyang tibak sa isang tuloy-tuloy at tahimik na galaw. Tunog, shing. Nagliyab ang kanyang berdeng mga mata sa tahimik na galit, walang bakas ng takot. Masyado kang madaldal. Matalas at hindi natitinag ang tingin ni Jian, at matigas na parang bakal ang kanyang tinig. Ang layunin ng aking Panginoon, hinding-hindi ko hahayaang guluhin mo ito. Kahit saglit lang. Tinitigan siya ng tagapaglingkod ng emperador, pagkatapos ay humalaklak ng malamig at mapang-asar. Hey! Inasahan kong may mataas kang katayuan, ngunit isa ka lamang tapat na asong pinalaki ng iba. Sa tingin mo ba ay nararapat ka rito? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jian. Kahit paano, ang pinaglilingkuran ko ay itinuturing akong kanyang kanang kamay. Hindi basurang gagamitin at itatapon na lang. Itinuro siya ng tagapaglingkod ng emperador, habang namumuo ang galit sa ilalim ng kanyang pangungutya. Ikaw naman, isa ka lamang asong gala na kamakawag paa sa paanan ng emperador, isang taong hindi mo man lang nagawang mapansin. Lakas ng loob mong kutsain ako. Hinahangad mo ang kamatayan. Ipinukpok niya ang palad pasulong. Bumulwak ang lilang lakas at pinunit ang hangin. Tunog, croak of room. Isang ilog ng nakasisilaw na lilang liwanag ang sumugod ng diretsyo kay Jian. Tunog, shiying. Lumiko si Jian sa ere, at iniiwasan ang sinag ng halos hindi na magtagal, nagdurog ang bato sa likuran niya. Tunog, crash. Lumapag siya ng nakayuko, nagngangalit habang dumaan ang alon ng lakas sa kanya. Tunog, thud. Ibinuko ng tagapaglingkod ng emperador ang kanyang mga kamay, at nagpalabas ng ulan ng mga lilang bowl ang sumasabog kapag tumama. Tunog, bloom bloom. Ngumisi siya habang pinapanood si Jian na umiiwas. Mabilis ka naman, pero tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Inilipat niya ang tiyak, diretso sa dalawang babaeng na sina Zin at Shui Ling nakatayo sa malapit. Tunog, zap. Natigilan ang mga babae, nanlalaki ang mga mata. Habang ang nakamamatay na sinag ay mabilis na lumalapit sa kanila. Tunog, screech. Isinugod ni Yuzin ang sarili sa harap ni Shui Ling, at nagtaas ng pader ng asol na tubig para harangan ang atake. Yuzin, sumunod ka sa likod ko. Ngayon din. Tunog, slash. Tumama ang sinag sa pader ng tubig, at agad itong nawasak. Umurong si Yuzin, hirap na hirap huminga. Tunog, boom. Yuzin, hindi ko ito kayang panindigan ng matagal. Biglang sumugod si Jian sa pagitan nila, ibinuka ang kanyang mga pakpak para protektahan ang dalawa mula sa pagsabog. Tunog, whoosh. Binugbog ng lilang kidlat ang kanyang mga pakpak, at tumalsik ang dugo mula sa kanyang likuran, habang patuloy na itong tinitiis. Tunog, splat thud. Tinitigan siya ni Yuzin, hindi makapaniwala sa nakita. Sa isip ni Yuzin, isang tao, iaalay mo ang buhay mo para sa mga taong halos hindi mo pa nakikilala. Mahigpit na hinawakan ni Jian ang kanyang tibak, habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa malamig na galit. Kasuklam-suklam, lumalaban ka na parang duwag. Ngayon, ako naman. Sumigaw siya at iniugoy ang kanyang espada ng buong lakas. Bumulwak ang gintong apoy sa kahabaan ng talam. Nag-charge siya ng kapangyarihan sa kanyang sandata. Ha! Tunog, roaring. Isang dambuhalang ulo ng gintong dragon ang lumabas mula sa atake, at pinunit ang lilang bagyo. Tunog, croak-a-boom. Ipinagtakip ni Yuzin ang mga mata sa nakasisilaw na liwanag. Bumulog sa kang isang matinding liwanag pa itaas. Tumagos ang talim ng diretsyo sa dibdib ng tagapaglingkod ng emperador. Ngunit tumawa lamang siya, walang bakas ng tunay na sakit. Tunog, shock, hey, mabilis ka naman. Ibinibigay ko iyan sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Jian sa hindi paniniwala. Napapaisip siya. Lumapit pa ang tagapaglingkod ng emperador, puno ng kayabangan ang kanyang tinig. Hanggal, sa sagradong libingang ito, sa ilalim ng kalooban ng emperador na matalino, ako ay immortal. Kinahit ni Jian ang kanyang tibak, sinusubukang palawakin pa ang sugat,
Hinayla niya ang espada dito ka. Tunog, grind. Sinipa siya ng tagapaglingkod ng emperador palayo ng napakalakas. Tunog, thwak. Tumalsik si Jian sa papalayo. Habang hinugot lang ng tagapaglingkod ng emperador na matalino ang tibak na parang wala lang ito. Gumalaw ang tagapaglingkod ng emperador, nang mas mabilis pa sa nakikita ng mata, tinamaan ang tagiliran ni Jian. Tama. Tunog, slash. Damyugo ang balabal ni Jian, natigilan siya, ngunit nanatiling nakatayo. Tunog, hiss. Ngumisi ang tagapaglingkod ng emperador habang pinupunasan ni Jian ang dugo sa kanyang tagiliran. Hindi mo mapapatay ang isang bagay na hindi namamatay. Mabilis na inabot ni Jian ang kamay, at tumalon ang tibak sa kanyang hawak sa isang tuloy-tuloy na galaw. Tunog, zing. Umikot siya at humiwas sa hangin habang papalapit ang tagapaglingkod ng Sage Emperor mula sa lahat ng dako. Tunog, shing shing shing. Mabilis siyang sumilip sa likuran, nararamdaman niya ang galaw ng kalaban bago pa man niya ito makita. Jian, sa likod, sinalo ng tagapaglingkod ng Sage Emperor ang talam gamit ang kamay, ngunit ang lakas ng pagtama ay nagpalipad ng mga kislap. Tunog, klang. Ngumisi ang tagapaglingkod ng Sage Emperor, habang nagliyab sa paghamak ang kanyang mga lilang mata. Nagliyab ang kanyang kamay sa nakapapasong gintong apoy, at binalot nito ang espada. Tunog, roar free whoosh. Nagpumiglas si Jian, tumatangging bitawan ito kahit na inuusok na siya ng init. Tunog, grit. Lalong humigpit ang hawak ng tagapaglingkod ng Sage Emperor, habang umuusok ang talam. Tunog, hiss. Tagapaglingkod ng Sage Emperor, etch. Ayaw mo pa ring bitawan ng matigas ang ulo. Lalong lumaki ang apoy, at naging malupit ang kanyang tinig. Peste ka, bitawan mo iyan at mamatay ka na kasama ng mga walang kwentang batang iyan. Nagbanggaan ang mga suntok at hiwa, mas mabilis pa sa nakikita ng mata. Bumitak ang lupa sa ilalim nila. Tunog, crash clang boom. Tinamaan si Jian ng malakas, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Paf! Tunog, splat. Tumalsik siya paatros, ngunit nanatili sa ere. Tunog, whoosh. Sumugod ang tagapaglingkod ng Sage Emperor para sa huling atake. Mamatay ka na. Isang guhit ng asul na kidlat ang tumama ng diretsyo sa kanyang likuran, ang atake ni Yuzin. Napakurap siya sa gulat. Tunog, thwak-zap. Natigilan ang tagapaglingkod ng Sage Emperor, at namuo ang pawi sa kanyang noo, nawala ang kanyang pokus. Tunog, nakatayo ng handa ang mga babaeng, ibinibigay sa kanya ang sandaling kailangan niya. Bumukas ng mabilis ang mga mata ni Jian, nakita na niya ang pagkakataon. Ngayon, nalito na siya. Sumugod siya ng mabilis, nakataas ng mataas ang kanyang tibak. Tunog, vroom. Dalawang pinutol na kamay ang bumagsak sa lupa, isa ay kulay abo, ang isa naman ay tumutulo ng dugo. Tunog, thud. Lumingon si Jian, at nagpasalamat ng tapat kahit puno ng dugo ang kanyang mukha. Salamat. Tumawa ng mababa at madilim ang tagapaglingkod ng Sage Emperor, na parang gasgas lang ito. Hey! Ipinukpok niya ang kanyang dumudugong braso sa dibdib, bumulwak ang gintong liwanag, at naghilom ang sugat sa harap ng kanilang mga mata. Tunog, glow seal. Sumugod siya, ang kanyang kamao ay tumama ng malakas sa dibdib ni Jian. Tunog, crunch. Nagngalit si Jian sa ngipin, at pinilit na manatiling nakatayo. Tunog, grind. Inugoy niya ang tibak para lumayo, habang malakas na ipinapakpak ang mga pakpak para patatagin ang sarili. Lumayo. Tunog, swoosh flash. Naghiwalay sila, parehong sugatan ngunit hindi pa rin sumusuko. Tagapaglingkod ng Sage Emperor, Malinaw na umalangaw-ngaw ang tinig ni Jian, na pumuputol sa tensyon. Iyan lang ba ang kaya mo, tagapaglingkod? Dahan-daw ang lumingon ng tagapaglingkod ng Sage Emperor, malamig at mapang-asar ang tono. Hanggal, hindi mo man lang namamalayan na naglalakad ka na patungo sa iyong libingan. Inugoy ni Jian ang kanyang tibak,
ngunit nanginginig na ang kanyang mga braso, hirap na siyang tumayo. Tunog, grit, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi. Gu, anong nangyayari sa katawan ko? Ngumisi ang tagapaglingkod ng Sage Emperor, puno ng kasamaan ang kanyang tinig. Ang dugo ko ay may dalang mismong batas ng langit at lupa. Sa tingin mo ba kayang labanan ng iyong mahina at karaniwang angkan ang kapangyarihan nito? Itinaas niya ang kanyang kamay, at naging nakamamatay na malamig ang kanyang tinig. Kapag tumagos na ito sa iyong dantian at sa iyong imbakan ng lakas, maging ang iyong matibay na katawan ng itim na dragon ay magkakawatak-watak. Habang mas ginagamit mo ang iyong lakas, mas mabilis kang kakainin nito ng buhay. Lumitaw ang determinasyon sa mga mata ni Jian habang nagliyab ang itim na apoy sa kanyang balat. Ang sumpang lakas na ito, susunugan ko ito gamit ang aking itim na apoy ng buhay. Lalong lumaki ang apoy, ngunit mas mabilis kumalat ang mga pulang sugat sa kanyang dibdib, lalo lamang lumalala ang sitwasyon sa kanyang pagtatanggol. Bumibilis pa, lalong lumalala ang pagkabulok. Nang himutok ang tagapaglingkod ng Sage Emperor, hindi nabilib. Walang kwentang pagtatangka. Gumalaw siya ng mabilis, at tinabig ang tibak ni Jian na parang ito ay maliit na sanga lamang. Tunog, klak. Isang suntok ang tumama sa dibdib ni Jian, at tumalsik siya ng diretsyo sa bangin. Nagliparan ang mga durog na bato. Tunog, crash boom. Bumulusok siya pababa sa bato, hindi gumagalaw at nakalaylay ang mga pakpak. Tunog, thud. Dahan-daang lumapit ang tagapaglingkod ng Sage Emperor, at tumayo ng matayog sa ibabaw ng kanyang unang kalaban. Sa tingin mo ba talaga na ikaw lang ang makakapigil sa akin? Ipinukpok niya ang kanyang kamao, habang nagliyab sa malupit na tagumpay ang kanyang mga mata. Kapag nakuha ko na ang iyong ulo, ipapadala kitang sumama sa iyong Panginoon sa kabilang buhay. Napasinghap si Yuzin sa takot habang biglang nawala ang kanyang anteng-anteng ng tubig. Hindi. Ang kanyang tubig ay naging kumikinang na usok, at naglaho bago pa man ito makapagtama. Ano? Ang tubig ko, naglalaho ito ng kusa. Nakatayo ang tagapaglingkod ng Sage Emperor sa ibabaw ni Jian, handa nang tumama, nang biglang bumagsak ang isang pader ng tubig sa pagitan nila. Tunog, roar splash. Lumabas si Zion mula sa agos, kalmado at hindi natitinag. Tagapaglingkod ng Sage Emperor, hey! Isa pa! Isa ka ba ring alaga ng batang ito? Tinitigan niya ito ng diretsyo nang hindi man lang natinag. Zion, bitawan mo siya. Tumawa ang tagapaglingkod ng Sage Emperor, at sinipa ang katawan ni Jian ng diretsyo sa kanya. Sige, saluhan mo kung kaya mo. Tunog, whoosh. Tumakbo siya ng mabilis, at nasalo si Jian sa kanyang mga bisig habang nasa ere pa ito. Jian, pinatayo niya ito, mabigat ang bigat ni Jian sa kanyang yakap. Tagapaglingkod ng Sage Emperor, magaling Samalo, ngayon, mamatay ka na. Ibinuka niya ang kanyang braso, hindi mabilang na patak ng kanyang dugo ang lumipad sa hangin na parang mga nakamamatay na bala. Tunog, whiz whiz whiz. Ipinagtakip niya ang sarili at si Jian, habang tinitingnan ng may matinding pag-iingat ang mga patak ng dugo. Mag-ingat ka, huwag mong hahawakan ang dugo ng tagapaglingkod, lason iyan. Habang papalapit ang mga patak ng dugo, dahan-dahan itong nagiging yelo. Habang pinagmamasdan lamang ito ni Zion. Ang ilang patak ay tumama sa lupa, at agad na natunaw ang bato. Ang iba naman ay naging purong tubig bago pa man ito makatama sa kanya. Tunog, hiss. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.